una sa lahat. Kilala niyo po ba kung sino si Marcial Bonifacio? To be candid, Your Honor, Oh. I'm not. Sino po? Si Benigno I'm sorry, Aquino Your Honor. Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias. Tama po, si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marcial Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas nung nasa Boston siya. Oho. Pero wala naman po siyang confidential funds na wala po siya sa mga AR. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Wala siyang Confi Fund. Senator Robin Padilla ginit na kahit si Ninoy gumamit ng alias. Senator Bam Aquino pumalag. Maging magalang din siya. Pagkondena ni VP Sara sa pagtawag sa kanyang brat at mastermind sa impeachment trial, binuelta na Malacanang. Kung ayaw makarinig ng ad hominem, siguro dapat magsimula kay Vice Presidente na maging magalang din sa pananalita. Hugot ni Ligutan. Attorney Ligutan ng prosekusyon nanindigang walang mali sa kanyang Facebook post. Bukod sa pagiging abogado, isa raw kasi siyang guro. Hinamon ni Vice President Sara Duterte ang prosekusyon at mga kongresista na patunayan ang mga umano'y impeachable offense niya. Imbes na ida nito sa pang-iinsulto. May sagot naman dyan ng palasyo na una nang nagsabing naniniwala itong may pananagutan ng bise sa sinasabing maling paggamit ng confidential funds. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Lili. Maricel, ano pa naging sagutin ni VP at ng palasyo? Jiggy, doon sa naging post ni Vice President Sara Duterte sa kanyang social media accounts kaninang umaga, malinaw dito yung kanyang mga reklamo, yung kanyang mga concerns patungkol doon sa impeachment proceedings dyan sa Senado. Una, ipinupunto ng Vice Presidente na dapat ay yung ebidensya ang gamitin laban sa kanya. Hindi daw yung puro mga pang-iinsulto at mga political theatrics na mga pananalita. Napansin ito ng Vice doon sa paggamit ng mga termino ng ilang senador at maging ng mga testigo. Sabi niya kasi, hindi katanggap-tanggap yung paggamit ng halimbawa ay salitang quote-unquote stupid ng isang senador laban sa isang testigo. Hindi rin katanggap-tanggap para sa Vice Presidente yung pagtawag sa kanya ng ng isang abogado bilang mastermind of scam. Hindi rin niya nagustuhan yung pagtawag sa kanya bilang brat ng isang testigo. Sabi niya yung paggamit ng ganitong mga nakakainsultong salita ay pagpapakita lamang kung gaano ka-weak o kahina yung presentasyon laban sa kanya. Bukod siya, nagsalita rin ang Vice Presidente tungkol doon sa umano'y pinagtutuunan ng pansin ng administrasyon. Lubog na raw sa baha ang bansa. Pero ang tanong ng Vice Presidente, meron bang mananagot? Samantalang ang focus ngayon ng administrasyon ay nariyan doon sa paghahati-hati ng 2027 proposed national budget. Nariyan daw yung focus doon sa impeachment. Sa halip daw na pagtuunan ng pansin itong problema ng bansa, pinagtutuunan pa daw ng pansin yung pagbali sa konstitusyon para manatili lamang sa administrasyon yung gustong manatili. Pero syempre, kinontra yan ng Malacanang. Binaktuyo siya ni Palace Press Officer Claire Castro. Ang sabi dyan ni Yusek Claire Castro, kung gusto talaga ng Vice Presidente ng isang magalang na pananalita, ayaw niya yung ad hominem o yung mga mapang-insultong salita, dapat daw magsimula mismo yung ganyang klase ng pananalita na merong paggalang mula sa Vice Presidente mismo. Naritong sinabi ni Yusek Claire Castro. Mas maganda rin po na kung ayaw makarinig ng ad hominem, mag-start din po sa mga taong nagsasalita ng masasamang words o mga masasamang mga pag-describe sa kapwa-tao. Siguro dapat magsimula kay Vice Presidente na maging magalang din sa pananalita para hindi rin na ibabalik sa kanya. Pero ang palasyo at ang Pangulo hindi po tinotolerate ang mga salitang mapanira at mga ad hominem.
Jiggy, sinagot din ng Malacanang yung tungkol doon sa puna ni Vice Presidente na parang lubog na sa baha ang buong bansa pero iba pa yung focus ng administrasyon. Sabi ni Jose Castro, tama naman, meron talagang bahagi ng Pilipinas na lubog pa rin sa baha. Kabilang dyan ang Davao City na alam nating lahat na baluarte ng mga Duterte. Ang sabi ng Malacanang kasi mga 10 taon na raw yata na walang dredging na nangyayari dyan sa Davao City. Bagamat iniimbestigahan pa daw kung anong nangyari at hindi sinasabi ng Malacanang na may koneksyon ito sa korupsyon, maigi pa rin daw na siya sa atin kung anong nangyari para mapanagot kung meron mang dapat mapanagot. Jiggy? At Maricel, sa ibang usapin, naunang sinabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro na may ilang opisyal ang ating bansa na tumatanggap umano ng suporta mula sa China. Anong pahayag dito ng Malacanang? O nga, Jiggy, nagsalita kasi si Defense Secretary Gilbert Teodoro doon sa budget hearing sa Kongreso at sinabi niya nga na mukhang may suportang nakukuha mula sa China yung ilan sa ating mga politiko. Makikita natin to doon sa mga politicians, mga officials ng pamahalaan na medyo pro-China yung dating ng kanilang mga pahayag. Pero wala naman siyang pinangalanan na kahit na sino. So natanong sa Malacanang yung tungkol sa naging pahayag ni Secretary Gilbert Teodoro at malinaw nga yung naging posisyon at panawagan ng Malacanang doon sa ating mga opisyal ng gobyerno na iisa lang naman daw ang ating bansang Pilipinas. So dapat hindi na tayo nagkakawatak-watak pagdating sa ating posisyon tungkol sa ating teritoryo, lalong-lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. Gayunman, sinabi ng Malacanang na wala naman silang partikular pa na politikong natutukoy dito. Kung meron man daw kasi na talagang politiko na nakakatanggap ng suporta mula sa China, kailangan pa itong investigahan at makikipag-ugnayan daw muna sila kay Secretary Gilbert Teodoro para malaman kung kanino nga ba dapat manggaling ang impormasyon tungkol dito. Narito ang sinabi ni Jose Castro. Isa lang ang bansa natin, hindi po tayo dapat nagkakahiwa-hiwalay ng opinyon at suggestion patungkol sa ating karapatan sa West Philippine Sea o anumang parte ng ating bansa. Hindi po dapat na magpagamit sa ibang bansa para lang manatili sa pwesto. Mahirap po na ang maging leader natin ng ibang bansa. At Maricel, sa usaping politika, may balita na ba doon sa i-endorso ni PBBM sa 2028? Jiggy, matatandaan natin na nung dumalo itong si Pangulong Bongbong Marcos sa FOCAP o yung Foreign Correspondent Association of the Philippines, doon niya sinabi na oo, meron siyang i-endorse sa 2028. Ang hinahanap niya ay yung isang individual, personalidad na makakapagpursige na kanyang mga programa ng pamahalaan. Pero wala pang pinangalanan ang Pangulo kung sino yung gusto niyang i-endorso pagdating ng 2028. Maging ang Malacanang, wala pa namang sinasabing additional details tungkol dyan sa kung sino ang ine-endorso ng Pangulo. But of course, it's so interesting to point out na recently, ilang beses na rin kasi nasabi ni Undersecretary Claire Castro ang pangalan ni Mayor Leni Robredo. Bagamat wala naman siyang pag-endorso na sinasabi, pero ginagawa niya tong example. Kabilang na nga dyan yung naging pahayag kanina nung tinatalakay ni Undersecretary Claire Castro yung tungkol sa kahalagahan ng Local Government Support Fund na sinabi niya na mismo si Mayor Leni nga pinupuri rin daw yung benepisyo na nakukuha mula nga dito sa LGSF. Ang tanong tuloy kay Jose Castro, ibig sabihin ba nito ay tinuturing na nilang kaalyado si Mayor Leni? Sabi naman ni Jose Castro, walang kulay politika, kahit na sino man, yung individual, yung personalidad na nakikita nila, lahat naman daw yan, tinuturing, nakakampi ng administrasyon. Narito yung pahayag ni Jose Castro. Lahat naman po sa paningin ng Pangulo, lahat ng bayan, lahat ng leaders, itinuturing niya yan na dapat ay kaalyado. Pero may mga obstructionist na walang nakikita kung hindi manira na manira. So kung sino man po, kung ano man ang kulay ninyo, hindi po kayo tuturing ng Pangulo na kalaban. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Nagbabala si Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero laban sa sino mang magsasalita o tatalakay ng merito ng kaso sa publiko. Ang mga susuway daw dito ay posibleng maparusahan. Live mula sa Senado, nangungun sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Las Bañas. Mean, para kanino ba itong ruling ni Escudero kaugnay ng sub judice rule?
Nako, Jiggy, walang ligtas dahil mismong mga senator judge ay walang lusot, ha, Jiggy, sa paulit-ulit na paalala at babala ni Presiding Officer Chis Escudero laban doon sa mga hindi nga nagpapakita ng tama at maayos na decorum, asal at salita sa loob at labas ng impeachment court. Yang paalala na yan ni Presiding Officer Escudero ay nakalakip doon sa kanyang inilabas na desisyon kaugnay nga doon sa naging reklamo ng defense team, yung unang reklamo ng defense team tungkol sa anilay violation nitong rule sa impeachment court, yung sub judice rule. Pero bago yan, Jiggy, una munang pinagsabihan at pinaalalahanan ng presiding officer yung kanyang mga kapwa senator judge na maging neutral at impartial sa pagsasagawa ng impeachment trial. Pakinggan natin ang pahayag at ruling ni Presiding Officer Chis Escudero. The chair reminds all senator judges, first, to observe the impartiality and political neutrality required by their oath and the rules. I hope senator judges shall refrain from unparliamentary remarks, personal attacks, imputations of improper motive, and other language incompatible with the dignity of these proceedings. Jiggy, mariinding ipinunto ni Presiding Officer Chis Escudero yung tungkol doon sa Rule 18 ng impeachment court, yung tinatawag ng sub judice rule. Ano ba ang laman yan? Ibig sabihin kasi, bawal maglabas ng komento, pahayag, opinyon ang mga taga-prosekusyon, depensa, at maging ini-impeach na opisyal at maging yung witness, maging senator, judges, maging yung presiding officer na may patungkol sa merito ng impeachment case at yung isinasagawang impeachment trial. Bawal unahan ang impeachment court sa kanilang magiging desisyon dahil matagal pa ito, ongoing pa yung impeachment trial. At kapag maglabas kasi ng komento na may kinalaman sa merito ng impeachment case at impeachment trial, maaari daw kasi maka-impluwensya sa pag-iisip ng publiko na pwede silang pumanig sa anumang kampo. Again, ulitin ko, ang covered niya ang Rule 18 na yan o nung sub-judice rule na yan ay mismong presiding officer, mga senator judge, abogado ng prosekusyon, abogado ng depensa, yung ini-impeach na opisyal at yung mismong witness. Bawal maglabas ng pahayag kahit hanggang social media at sa mga interviews na may kinalaman sa merito ng impeachment case at ng isinasagawang impeachment trial. Narito ang bahagi ng pahayag ni Presiding Officer Chis Escudero. The chair hereby strictly enjoins all persons covered by Rule 18. You know who you are, and based on the records, we know who you are. From making public statements or otherwise discussing, sharing, or endorsing comments pertaining to the merits of this pending impeachment trial, and from engaging in trial by publicity. At ngayon, kung may lalabag dito sa sub-judice rule ni Presiding Officer Escudero, ay anong magiging kaparusahan? May kaparusahan, Jiggy, at talagang higpit daw yan na i-enforce ng impeachment court simula ngayong araw nito after mailabas yung desisyon na yan ni Presiding Officer Chis Escudero for first offense admonition o pagsasabihan sila sa open court at mananatiling permanenteng record sa impeachment court yan. Pangalawa o pangatlo, pag nagpaulit-ulit pa sa kada violation, 30,000 pesos na monetary fine. At kung abogado pa ang mismong magva-violate o lalabag dyan sa Rule 18 o sub-judice rule na yan, ay maaari daw na i-transfer or ibigay yung kopya na yan sa Integrated Bar of the Philippines or sa Korte Suprema para sa kaukulang disciplinary action. At kasama rin sa warning ni Escudero yung paggamit ng o pagbabawal sa mga improper language. Ano ba yung improper language na yan? Yung mga sinasabing abusive at offensive na mga salita na naririnig natin itong mga nakaraang araw. Ginamit na halimbawa dyan ni Presiding Officer Escudero at I'm sure narinig din natin to yung mga salitang scam, modus operandi at mastermind na ginamit ng ilang mga abogado na hindi na pinangalanan ni Presiding Officer Escudero pero sabi ko nga sa iyo, Gigi, narinig natin to in the past days and weeks ng impeachment trial. Again, pakinggan natin ang pahayag ni Presiding Officer Escudero. Counsel of record must litigate their respective causes before the court, not in the court of public opinion. Counsel cannot have their cake and eat it too.
They cannot invoke the authority of this court while simultaneously seeking to influence the proceedings through extrajudicial publicity. At Jiggy, kung senador naman ang magva-violate sa impeachment rules at Senate rules, nariyan yung remedy at posibilidad na may magsampa ng ethics complaint sa kanila doon sa Senate Ethics Committee. Jiggy. At may ano ba yung mga payag na matuturi nga na paglabag dito sa subjudice rule at itong kumbaga binabantayan ngayon dahil sa nakalipas na araw gaya ng nabanggit mo talagang ang daming palitan ng mga hindi nakasama dun sa proceedings. Yes. Maraming, hindi naman lahat, pero may mga inisa-isang example kanina. Si Presiding Officer Escudero, which only goes to show na talagang totoo yung sinasabi niyang nakamonitor sila no, in and outside of court. But inside the court, isa sa mga o kabilang sa mga ginamit niyang halimbawa, yung paulit-ulit niyang sinasabi ng ilang abogado na scam yung ginawang paggasta sa confidential funds ni VP Sara Duterte at siya ang mastermind nitong confidential funds matters na ito at nariyan din yung sinabi mismo ni VP Sara na wala raw kalakip na ebidensya yung impeachment complaint laban sa kanya. At binigyan din ng pagkakataon, Jiggy, si Attorney Amando Ligutan na magsalita at idepensa yung kanyang sarili. Balikan lamang natin, kung maaalala natin noong August 12, nagkaroon ng FB post itong si Attorney Ligutan kung saan nag-comment siya tungkol doon sa misleading questions. Bago yan, nagkapalitan at nagkasagutan diba sa korte itong si Attorney Lorna Capuna ng prosekusyon, Attorney Christine Ferrer ng defense panel. Kaugnay nga ba sa kung pwede ba sa korte yung leading o misleading questions at ang sinasabi nga dyan ni Ligutan sa kanyang depensa ay kinokorek lamang niya ang maling nasabi sa korte dahil hindi naman daw talaga pwedeng magtanong ng misleading questions kahit pa sa cross-examination. Pero doon sa desisyon nga ni Presiding Officer Escudero, ang sinasabi niya, base sa transcript, posibleng nagre-react si Attorney Ferrer at posibleng ang sinabi niya ay bawal, hindi bawal ang leading questions. Hindi niya ibig sabihin misleading questions. Parang nag-overlap daw kasi yung mga salitang yan nung nagkakapalitan sila ng sagot ni Attorney Capunan. Pero unahin muna natin yung naging depensa nga ni Attorney Ligutan na para sa kanya wala siyang maling ginawa sa pag-post sa FB, sa kanyang social media at pagtatama sa isang maling nasabi sa impeachment court. Pakinggan natin yung sinabi ni Attorney Ligutan sa impeachment court kanina. What did I violate? I did not discuss the merits of the case. I did not discuss the strength or the weakness of the oral arguments. Ang pagtuturo, ang pagtatama ng mali, ay walang pinipiling lugar at walang pinipiling panahon. That's why I made that post. Jiggy, bago natapos yung impeachment trial ngayong araw na ito ay sinabi ni Presiding Officer Escudero sa defense team na paalalahanan si Vice President Sara Duterte bilang ini-impeach na official na covered siya nitong subjudice rule, nitong Rule 18 na to, na bawal siya maglabas ng mga komento o pahayag na may kinalaman sa merito ng impeachment case at impeachment trial. Yan ay dahil nakaabot daw kay Escudero na merong statement pala si VP Sara Caina kung saan sinabihan niya yung prosekusyon na patunayan itong impeachment case na ito sa pamamagitan ng ebidensya at hindi sa pamamagitan ng insulto at espekulasyon. Yan muna ang latest, Jiggy, para sa impeachment trial day 19. Balik sa'yo. Yan ang ulat ni Men Los Baños live mula sa Senado. Susunod, DPWH nagigpit na raw ng pagpupondo ng flood control projects para sa taong 2027. At Bangsamoro at gobyerno todo handa na para sa halalan sa Setyembre. Diyan kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Puspusan ng paghahanda ng gobyerno para sa BARM parliamentary elections sa Setyembre.
Sinagawa kaninang huling command conference kasama COMELEC, DILG, PNP at AFP. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, dumating na sa BARM ang halos lahat ng polling machines. Sa September 14, iaalal ng mga residente ang kanilang parliamentary leaders. Tiniyak naman ng mga otoridad ang kaayusan sa eleksyon sa kabila ng mga nangyaring karahasan sa lugar. Nasa 5,000 pulis daw ang pakakalat para magbantay. Patuloy namang iniimbestigahan ang pananambang sa convoy ng BARM Interim Chief Minister kamakailan. There are suspects, there are leads, but we are almost definite to see. Mas mapapabilis ng pagdedesisyon para sa pagsuspende ng klase tuwing may kalamidad. Sa tulong yan ng inilunsad na Ligtas Plus program ng DepEd. Isa itong AI-powered website kung saan malalaman ang mga lugar na apektado ng malakas sa ulan at baha. Makikita rin na ang epekto ng iba pang sakuna tulad ng lindol, pag-alburuto ng bulkan at maging heat index. Katuwang ng DepEd sa programang Pag-asa, UP Resilience Institute at Office of Civil Defense. Lahat ng local governments, pwede nilang antabayanan yung datos dito kung nakikita nila yung predicted rainfall is a certain amount. Gabi pa lang, bago mag 10 o'clock, pwede na sila mag-cancel ng eskwela. At saka, once nagawa yun, baka if we can do it even earlier, yung mga learning materials natin, ibibigay na po natin. Dinipensa ni DPWH Secretary Vince Dizon ang panukalang 644 billion pesos na pondo ng ahensya para sa susunod na taon. Git ni Dizon, nagigpit na sila sa pagpopondo sa flood control projects. Live mula sa Batasang Pambansa, nangungun sa balita si mobile journalist Amy Atienza. Amy, paano raw nagigpit ang ahensya sa pondo para sa flood control? Jiggy, mula sa 20,000 flood control projects, ibinaba ng Public Works Department sa 11,000 na lang ang mga proyekto kontra baha. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, inalis na nila ang mga duplicate na meron sa iba't ibang rehiyon. Ito ay para maiwasan daw ang project overlapping ng flood mitigation. Mas binigyang prioridad din daw ng ahensya ang mga malalaking proyekto. Utos ng Department of Budget and Management sa ilalim ng Basic Infrastructure Program na alisin ang lahat ng proyektong nagkakahalaga ng 5 milyong piso pababa. Kinakailangan din limitahan ng ahensya ang ideal number of projects ng district engineers at regional directors. Umabat daw kasi ang bilang ng mga proyektong hinahawakan ng mga ito. Yan ang isa sa mga depensa ni Dizon sa pagtalakay ng panukalang pondo ng ahensya para sa 2027. 643.95 billion pesos ang kabuuang pondo, higit 199 billion pesos para naman sa National Road System, 117.74 billion pesos ang nakalaan para sa foreign assisted projects, 0.84 billion pesos naman para sa flood management. Pakinggan natin ang pahayag ni DPWH Secretary Dizon. Talagang naging stricto tayo sa pagpapasok ng mga proyekto sa budget. Dati kasi, magsasabihin na natin yung totoo. Dati, project title lang tsaka cost, yun na nga sinasubmit. No, wagang programa, wagang plano, wagang study, hindi base sa mga master plan. At kaugnay nitong master plan nga sa kontrabaha ay nabanggit ba ni Secretary Dizon yung plano ng DPWH? Jiggy, aminado naman si Secretary Dizon na hindi pa kumpleto yung mga master plan sa lahat ng lokalidad. Pero patuloy raw ang kanilang koordinasyon kasama ang local government units sa pagsasagawa nitong mga master plans kontra sa baha. Sa ngayon, ipagpapatuloy muna ng ahensya ang mga proyektong hindi natapos at kinumpirma rin naman ni Dizon na umabot na ng bilyon ang commitment fees ng bansa dahil sa mga delays sa foreign assisted projects. Aniya, halos lahat daw kasi ng proyekto ay nakaranas na ng delay. Jiggy. At Amy, itong mga nakaraang pagbaha, ang dami nating nakita sa balita rin, sa news, na yung mga talagang flood control projects ay nawasak dahil doon sa agos ng mga ilog na pinapalibutan nito. So paano masisiguro ngayon ng DPWH na hindi substandard o ghost yung mga flood control projects na gagawin nila?
Jiggy, ayon nga sa kalihim, lahat ng proyekto ng ahensya sa ilalim ng flood mitigation ay kinukonsulta rin sa Project NOAA. Ito ay isang comprehensive plan. Makikita ang flood-prone areas sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa paggamit nito ay matitiyak daw ang mga lugar na higit na nangangailangan ng proyekto kontra baha. May babala rin si Dizon sa mga kawani ng DPWH. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Gusto ko lang sabihin sa lahat ng mga taga-DPWH, kung dadayain pa rin nila itong mga safeguard na ito, kung ano yung nangyari dun sa mga nakakulong ngayon, yun din ang mangyayari sa kanila. Jiggy, sa ngayon nga ay patuloy pa rin ang deliberasyon ng House Committee on Appropriations kasama ang Department of Public Works and Highways. Kaugnay pa rin nitong panukalang pondo nila para sa 2027. Inaasahan ay matatapos rin ang talakayan, pero nakita natin na marami pang mga kongresista ang nais magtanong hindi lamang ukol sa flood control projects, kundi pati na rin sa mga plano pang ipatupad ng DPWH na mga programa sa susunod na taon. Jiggy? Yan ang ulat ni mobile journalist Amy Atienza live mula sa Batasang Pambansa. Susunod, ipirit ni Senator Robin Padilla tungkol sa alias sa mga bayani tinablan ni Senator Bam Aquino. At ilang pasyente sa ospital ng Maynila sa pasilyo na nanatili dahil sa maraming kaso ng leptospirosis. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Ginisa ng ilang center judges ang hostile witness na si OVP Chief of Staff Lemuel Ortoño sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Muling inungkat ang mga kakaibang pangalan na nakatanggap umano ng confidential funds, kaya nauwi rin ito sa usapang alias. Live mula sa Senado, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano nangyari sa pagtatanong ng center judges kay Ortoño kanina? Ako, Jiggy, mainit-init nga ito nga mga binitawang salita ng ilang senator judges dito nga sa nakasalang na testigo na hostile witness sa prosekusyon si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortoño. Kanina nga tinanong ni Senator Judge Raffy Tulfo kung may mga sakit ba, malalang sakit, itong mga informant na pinagbigyan nga ng confidential funds ng ni VP Sara Duterte. Kasi daw, karamihan ng mga ARs, yung mga acknowledgement receipts ang nakalista doon, 100,000 hanggang 200,000 pesos. Ano pambili nga ng gamot, reward para nga doon sa medical supplies yung ipinambayad na reward. Actually, paulit-ulit yung sagot dyan nito ni ASEC Ortoño. Hindi raw niya masasagot yung detalye nga tungkol dito sa mga confidential expenses, yung mga nakatanggap dahil ang itinuturo niya ang nasa ground na nagpatupad o nag-implement ng mga operations na ito ay walang iba kundi nga si OVP Security Officer Colonel Raymond Lachica. Bagay na siyempre pinalagan nito ni Senator Judge Raffy Tulfo dahil doon na nag-init yung ulo niya. Parang tila nagsunod-sunuran na lang ba? O parang tila nagmamaang-maangan na nga itong si ASEC Ortoño. Pakinggan po natin itong bahaging yan ng paglilitis. It defies logic. Hindi po kapani-paniwala ang mga pinagsasabi mo. Sir, for me, it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalino mong tao. Pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Salamat po sir. With all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. Paano naman po yung mga taong bayan? They're being offended sa paglulustay nyo ng pera. Lumilito na parang nilulustay ang pera dito eh. Pera ng taong bayan po ito ang pinag-uusapan natin. If you're taking offense, mas lalo pong offended ang napakaraming Pilipino ngayon.
Jiggy, kinwestiyon naman ni Senator Judge Ping Lacson itong paggawa nga, sinumiting Physical and Financial Plan, PFP, ng OVP para sa pag-request nga ng confidential funds mula 2022 hanggang 2023. Napuna kasi ni Lacson na bakit tila copy-paste lang yung mga nakasulat na items dito nga sa mga isinumiting plano ng OVP. Pakinggan po natin ito. Paano nyong i-analyze yung ganitong klaseng mga descriptions? These are the activities that will be done, I sir. know. Pero Yes, kung sir. i-analyze nyo, hindi ba ito insulto sa common sense? Hindi man lang nyo binago ng konti. Sir, I cannot... Ako na mag-describe. I think it's stupid. Sana konti. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Jiggy, tinanong naman ni Presiding Officer, Senator Cheese Escudero, itong teorya o yung kwento, kabuuang kwento nito ni ASEC Ortonio. Base kasi nga doon sa mga pahayag ni Ortonio, ay lumalabas nga na si Gina Acosta, SDO Gina Acosta, yung nag-disburse kay La Chica ng pera. Si La Chica raw yung nag-implement, kumbaga, nitong mga confidential operations. Pero tanong nito ni Senator Escudero, kung si La Chica nga, yung end user, kung sa kanya binigay nga yung confidential funds, bakit binawi niya yung acknowledgement receipt, yung patunay na ibinigay nga sa kanya itong millions of confidential funds mula nga kay Gina Acosta. Pakinggan po natin itong bahaging yan ng impeachment trial. Hindi ba dapat tinago niya yun? Kasi nag-disburse si Gina, tinanggap ni La Chica. Kung siya ang end user, tama lang na may acknowledgement receipt siya, ba't niya binawi? Ba't hindi tinago sa file? Sir, I did not request for it anymore, sir. Jiggy, sa pagtatanong naman ni Senator Judge Risa Hontiveros, kinumpirma ni ASEC Ortonio na si Vice President Sara Duterte ang pinaka-responsable dito nga sa kabuuan ng confidential funds dahil siya ang head of agency. Pakinggan po natin ito. Marian, kaugnay dun sa mga yung mga pangalan na ginamit dito sa mga AR ay napag-usapan din ba ito kanina? Yes, Jiggy, doon naman sa pagtatanong ito ni Senator Judge Robin Padilla, kanina nga nabanggit nito ni Senator Padilla tungkol sa mga alias kaugnay nga doon sa confidential funds. Dahil kapansin-pansin, kung maririnig nga natin, nung mga nagdaang araw, nakita natin doon yung mga pangalan na nakatanggap ng confidential funds si Vice President Sara Duterte, bukod nga kay Mary Grace Piatos, lumabas pa dyan yung may mga apelyidong Pagong, Pusa, Ngit-Ngit at Belat. At kanina nga, nabanggit ito ni Senator Padilla dahil sakto nga malapit na itong National Heroes Day dahil yung mga bayani na natin ay meron naman ding mga alias. Kaya nung natanong niya itong prosekusyon, ano ba yung kahalagahan nitong paggamit ng mga alias? Bagay na sinagot dyan ni Attorney May Divina Gracia, private prosecutor, na sabi niya hindi siya makapagkokomento tungkol dito dahil hindi naman siya sigurado noon yung circumstances surrounding that noong mga panahong yon. Pero malinaw daw ang nakasaad dito nga sa anti-alias law. Pwede naman, posible po, pwedeng gamitin ang alias or alias, pero ang kondisyon po, dapat ay i-disclose o ilabas pa rin yung kanilang mga totoong pangalan. At yan nga, yun yung pinunto kanina ni Attorney May Divina Gracia. At kanina, binanggit nito ni Senator Robin Padilla na alam niyo ba, na sinabi niya na kung sino nga daw ba itong may alias na Marshall Bonifacio. At yan nga, ay walang iba kundi si dating Senator Ninoy Aquino. At bagay na pinalagan niya nito ni Senator Bam Aquino, ang kanyang tiyuhin niya si Senator Ninoy Aquino, pinalagan niyan ni Senator Bam Aquino sa kanyang interpellation. Pakinggan natin ito. Ito na lang po. Kilala niyo po ba kung sino si Marshall Bonifacio? To be candid, Your Honor, I'm not Sino po? familiar. Si Benigno I'm sorry, Aquino Your Honor. Jr., si Ninoy. Siya mismo may alias. Tama po. Si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marshall Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas nung nasa Boston siya. Pero wala naman ho siyang confidential funds na
wala ho siya sa mga AR na confidential funds. Lilinawin ko lang ho. At Marian, may plano ba? Anong plano nila para kay Colonel Lachica? Alam mo, Jiggy, kanina nga hinimok nito ni Senator Judge Erwin Tulfo, both yung prosecution at yung defense, na ipatawag ay paupuin sa witness stand itong si Colonel Raymond Lachica dahil tingin niya, siya yung missing link dito nga sa usapin ng confidential funds, lalo't siya yung tinuturo si Lachica, yung kumbagay ay inutusan ni Vice President Sara Duterte na humawak nga ng confidential funds, magsagawa o mag-implement itong mga confidential operations sa kanya, kumbaga umiikot at itinuturo yung pangalan niya. According pa nga dito kay Senator Judge Erwin Tulfo, tingin niya, marami ring senator judges ang gustong marinig yung kanyang testimonya. Gayon na rin, marami ring gustong magtanong tungkol nga sa detalye kung paano nga ito ipinamahagi ni Lachica yung confidential funds. Actually, kahapon, may pahayag itong si Lachica sa isang statement. Sinabi niya na willing naman, handa naman daw siyang tumestigo dito sa impeachment court alinsunod ngayon sa batas at sa security restrictions. Pakinggan natin itong pahayag ni Senator Erwin Tulfo. I'm sure lahat po ng senator judges would like to ask him, ano ba, saan mo ba dinala? Totoo bang inutusan ka ni BP? O sarili mo lang yan, binulsa mo? I have a lot of questions, Mr. Presiding Officer. That's why I am praying that one day we will be able to talk to Colonel Lachica para matapos na ho ito. Jiggy, sa susunod nga na linggo ay ipinatatawag ng prosekusyon itong sina Colonel Manaros Buransing at Colonel Magtanggol Panopio, kaugnay nga doon sa confidential funds ng Department of Education. Pero kung hindi nga raw sila makararating sa susunod na linggo, ay isasalang ng prosekusyon itong si Attorney Michael Powa ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Dahil kung babalikan po natin, kung maalala po ninyo, ay tumayo itong si Powa bilang Chief of Staff at tagapagsalita ni VP Sara sa Department of Education. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marn Enriquez live mula sa Senado. Susunod, dahil sa dumaraming kaso ng leptospirosis, ilang pasyente halos wala nang mapwestuhan sa ospital ng Maynila. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Nagkakapunuan na sa ospital ng Maynila ng mga pasyenteng may leptospirosis matapos ang nagdaang mga pagbaha. Live mula sa Maynila, nangungun sa balita si Mon Gualdes. Mon, kumusta ang sitwasyon dyan sa ospital ng Maynila? Nako, Jiggy, pahirapan ang sitwasyon ngayon dito sa ospital ng Maynila dahil sumabay pa itong malakas na buhos ng ulan dito sa lugar na sumasabay nga rin sa dagsa naman ng mga pasyente dito sa pagamutan. Actually, kani-kanina lamang may mga ambulansya tayong mayat-maya ang dating din na nakita dito sa lugar at yung tent na pinrovide nila dito sa labas ng emergency room para sa mga kaanak ng mga pasyente halos punuan na rin dahil nililimitahan na lamang nila yung mga pinapayagang makapasok at makapag-accompany sa mga pasyenteng tutugunan. Sa ngayon kasi, overcapacity na itong emergency room ng Ospital ng Maynila. Kanina, nung nasa loob tayo, talagang maswerte na lamang yung iba na naprovidean pa o nakagamit pa ng mga hospital bed. Karamihan kasi, nagtsatsaga na lamang muna sa mga wheelchair habang naghihintay sa may hallway o pasilyo nitong emergency room habang naghihintay na matugunan yung kanilang mga pangangailangang medikal. Ayon sa pamunuan ng ospital ng Maynila, nasa 34 ang bed capacity nitong ER ng ospital. Pero ngayon, abay doble na halos ang bilang nito at patuloy pang nadaragdagan. Nagsimula raw dumami yung mga leptospirosis patients mula pa nitong Lunes. Sa ngayon, 62 pasyenteng tinamaan ng leptospirosis ang dinala sa ospital ng Maynila mula nitong August 1. Mas mababa pa raw ang bilang na yan kung ikukumpara noong Agosto ng nakaraang taon. Pero sabi ng mga doktor, posibleng bago matapos itong buwan ng Agosto, mas dumagsa pa ang bilang ng mga pasyente. Narito ang pahayag mula sa ospital ng Maynila. Usually, ang incubation period kasi ng leptospirosis will last until 2 weeks. So after 2 weeks, kaya ito ngayon nararamdaman natin ang dami ng mga leptospirosis cases. Yung dagsa sa emergency room. So inaasahan din natin na
magkakaroon ng strain sa natin, sa workforce natin, pati sa abilidad ng ating ospital. At Mon, anong ginagawang aksyon ng Manila LGU para matugunan ang pagdami ng kaso ng leptospirosis? Well, sa ngayon, Jiggy, inatasan na ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso ang lahat ng 44 na mga health centers dito sa lungsod na mag-ikot na sa mga barangay, magbara-barangay na raw. No? Yan ay para kumustahin ang mga residenteng hindi maiwasang lumusong sa baha o baka naman natalsikan daw ng tubig nito. Aminado kasi si Manila Mayor Isko Moreno, nabubulunan na ang mga ospital sa Maynila sa dami ng mga isinusugod na tinatamaan ngayon ng leptospirosis. Narito ang pahayag ng alkalde. Importante lang na alam ninyo na baka kayo ay maantala na mabigyan kagad ng medical attention. Dahil punong-puno po yung ating mga emergency room. Jiggy, pagilinaw lamang, no, kumbaga yung dami ng mga pasyenteng dinadala rito sa ospital ng Maynila ng mga pawang leptospirosis patients or cases, dadagdag yan sa mga non-communicable diseases, mga waterborne and respiratory diseases na kasama rin ina-admit at talagang chinecheck dito sa emergency room ng naturang ospital. Sa ngayon, hindi bababa sa 10 ang under observation na dinala na pawang leptospirosis suspected cases. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa Maynila. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat, abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.